Hi guys! Welcome and welcome back sa ating video. For now is kakaibang video, hindi po ito review, but I will just share with you yung experience ko sa application or sa Shopee. Ayan, sa Shopee guys. Kasi nga, syempre, utangera tayo. Marami tayong utang. Mayroon tayong utang sa Shopee. S-Loan and Pay Later. So, isi-share ko lang po yung aking experience para makatulong naman kung mayroon dyan naghanap ng kung paano malutas ang gaya ng ganitong problema. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, ay mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. And of course, mapabilang din kayo pala sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright, so ayun na nga at isi-share ko sa inyo yung experience ko. So, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa guys. Nung mga last week, ayan, ay mag-order po sana ako ng aking something na gagamitin dito sa bahay. But then, my account was banned. So, sa isang utangera na gaya ko, ay syempre ako ay problema kasi paano ko mababayaran yung utang ko sa Pay Later at S-Loan kasi double killing guys, dalawang intangan ko. So, syempre naghanap tayo kung paano malutas. Ayan. So, makikita nyo sa screen or sa screen ko guys, yung picture na kung saan ay andyan guys na sabi ni this device is banned due to violation of community rules. Contact our customer service if you need assistance. So sabi pala doon na mostly palang tawag doon guys is limited. Yung kahit mag-enter tayo ng password ay hindi po tayo or hindi po natin mabubuksan yung ating account. So I hope na makatulong nga ang video ito sa mga may problema din. Ayan. So syempre nagka-problema tayo and hindi na natin naisip kung na mag-check tayo sa Gmail natin. But then, nung na-open ko yung Gmail ko, andyan sa screenshot guys, nasabi dito, we've noticed some unusual activity in your account. For your safety, we have limited your account access. So, meaning hindi po natin mabuksan yung ating account sa Shopee. So, meron siyang pagpipilihan dito sa baba. Kung isa kang seller, piliin mo yung seller. Kung isa kang buyer, piliin mo yung buyer. So, account activation request form for buyer and same true with seller. So, ako ay isang seller. So, clinic ko na lang yung seller account or yung seller. After which guys is meron siyang magdadirect siya sa isang web na kung saan sasagutan mo yung mga questions. Ayan. So, sabi dito, account reactivation request for buyer. If you're a seller, please use this form. So, meron dito yung pipili tayo. So, do you agree? Ayan, yes or no? Siyempre, I agree kasi nga magpupush through tayo. And then, Shopee username. And then, yung email kung saan naka-connect yung ating Shopee. And then, yung phone number na naka-connect yung ating Shopee. And then, next na natin, mag-upload tayo ng ating ID. So, ito yung mga ID na valid sa kanila, guys. Ayan. So, dyan sa screenshot. So, primary, like yung UMIT card, driver's license, SSS, integrated bar of the Philippines, or yung ating mga ID sa bar, ganyan. And then, postal ID, senior citizen, CAMELEC, and BI clearance, alien of certification of registration, student ID of W passport, PRC, PWD, senior citizen, GSIS man, and then yung ating Philippine ID, national ID, and then kung wala naman yun guys, ay list of acceptable business document like yung DTI, SEC certificate, mayor's permit, BIR, ayan. And sa akin guys is since nung nag-apply ako ng Shopee, ay ang ginamit ko is yung TIN ID ko, pero hindi niya in-accept guys. Wala pala dun sa may list yung sa valid ID. So, ang ginamit ko is aking UMID ID. So, attach photo of your original identification, not scanned, edited, or photocopied. Below is a clear sample. Ayan. So, meron yung sample. Andyan si screenshot. Identification card number, name, and home address. After nun, guys, is meron siyang pa-selfie na hawak-hawak yung ID.
And selfie holding identity card, your valid ID selfie matches the submitted valid ID. So, doon ako nagtataka guys kasi ang in-upload ko talaga na ID is Teen ID. So, akala ko magkakaproblema pero all goods pala siya guys. And then, screenshot of the error request or error message kung yung ating or yung message na nagpa-pop up pag naglalagin tayo sa ating Shopee. Pero since hindi po siya ma-screenshot due to privacy ng Shopee, ay yung picture na lang po ang ating in-upload. Ayan. And then, next is yung ilagay na natin additional remarks. So, kung ano yung ating input doon. So, for me, nilagay ko na lang na wala akong nalabag na community rules, ganyan, mga ganyan. In-explain ko yung side ko. And then, sinubmit ko. And after which, guys, is meron tayong na-receive na email galing sa Shopee. Ayan, sabi dito, "Good day, thank you for contacting Shopee Philippines. We are sorry to hear that your account was suspended and we understand that you want to appeal for account reactivation." Ayan. And then, yun pala yung account ko is meron siyang debit, credit, basta meron siyang utang na 79 pesos. Siguro may mga nag-refund ng mga buyer ay kulang po yung nasa seller account ko. So, ayun na nga at na-negative po ng 79 pesos na yun pala ang nag-cause ng ating limited account or sinasabi nilang fraud daw tayo, whatever. Pero at least, ang Shopee naman ay nagre-respond sila agad-agad kung may mga problema ang mga ganito. Ayan. So, meron silang binigay na account ng BDO nila and then yung beneficiary name and then account number na kung saan doon po natin i-send yung 79 pesos. So, agad-agad ginamit ko ang aking GCash and then sinend ko yung 79 pesos. So, once na nasend po natin siya, ay meron na namang i-click po sa ating email. Ayan, sabi dito na after the payment is completed, kindly fill out the repayment or the payment validation web forms. I-click po natin yun, guys. So, andyan yung sample. Ayan. Payment validation web form. Ayan. Sabi dito, kindly make necessary payment in bank account, blah, blah, blah. So, click natin yung mga naka-asterisk ng red. So, yes, I agree again. And then, yung email address, and then Shopee username, callback number, yung number po natin na naka-register sa Shopee. And then, yung Shopee account number use. So, yung Shopee account number use is yun yung gamit natin or yung BDO account nila, yun ang ilalagay po dito. And then, confirmation reference. So, andun naman po guys, pag sa GCash, andun po sa baba yung reference number, kukopyahin lang po yun. And then, after which guys, is yung picture or screenshot ng proof na nagbayad po tayo. And then, submit. Ganun lang po kadali guys. And then, antayin na lang po natin yung email within 12 to 48 hours. Pero wala lang pong 12 hours ay meron ulit akong na-receive na email. Sabi dito, "Good day. Thank you for contacting Shopee Philippines. And we understand that you contacted us regard to your payment for your negative balance." So, yun nga po, nag-negative pala yung seller balance ko, mga kaibigan. "Please see the update below. Our team currently reviewing your request. We will get back with you 24 hours to 48 hours. Ayan. So, after which, guys, meron na naman po ako na-receive. Ayan. So, pinapakita ko yung mga step by step. Baka sakaling makakatulong din sa mga gaya ko na na-limit yung account. We reviewed your account and we have to let you know that your account will be back in 24 to 48 hours. In addition, your payment for your negative balance will be adjusted within 3 to 5 business days. So, at least, guys, is very responsive naman yung customer service ng Shopee. So, talagang ginawa nila ng paraan and na-approve naman yung aking appeal. So, ayun guys, after 48 hours, guys, is hindi ko po siya ma-open sa aking phone na dating ginagamit. So, ni-install ko na lang po sa isang phone ko and nung i-activate ko na siya or i-login ko na siya, ay meron na siya. So, yung pag-appeal ko guys ay approve and pwede ko na naman ulit
magamit ang aking Shopee account, and most importantly ay makapagbayad na po tayo ng ating jutang, kasi mga jutang natin is due date na siya. So S-Loan and S-Pay later ay malapit ng ma-due. So thank you very much Shopee Philippines, kasi very responsive naman yung customer service. So yun guys, ang aking sharing for today's video, and I hope na nakatulong sa mga limited or na-limit din yung mga account nila sa Shopee. Hope na ma-open din ninyo yung mga account ninyo na gaya ko. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!